Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa nakaambang 3 araw na transport strike ng pinagkaisahang samahan ng mga tsuper at operators nationwide o PISTON na magsisimula bukas Lunes, ang mga sumusunod na pamantasan at universidad ay nag-anunsyo ng suspensyon ng face-to-face classes at mag-shift sa distance learning modality. Kaugnay niyan, hindi sinuspinde ng Department of Education o DepEd ang mga klase bukas sa kabila ng transport strike. Iniiwan ng pamunuan ang kagawaran ng desisyon sa mga lokal na pamahalaan at paaralan. Ang strike na tatagal hanggang Miyerkules ay protesta sa papalapit na deadline ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP o Consolidation ng Traditional Public Utility Jeepney sa December 31. Aabot sa 100,000 na transport workers at units ang inaasahang lalahok sa tigil pasada. Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na aabot sa $37 billion ang remittances na manggagaling sa mga overseas Filipino worker o OFW ngayong taong 2023. Ayon sa BSP, kayang maabot ang kanilang target dahil sa mas maraming nare-remit ang mga OFW na pera sa bansa sa kasagsagan ng holiday season, pangunahin na sa darating na Kapaskuhan. Kung maabot ang nasabing target, aakyat ito ng 3% remittances growth sa dating $36.1 billion na naremit noong 2022, kung saan naitala ang all-time high. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA mula Abril hanggang Setyembre na out of 1.96 million OFWs, 41.7 sa mga ito nakapag-remit ng 40,000 hanggang 100,000 pesos habang 20.7% naman sa mga ito ang sumusobra sa 100,000 piso. The new Miss Universe is Nicaragua! Naiuwi ng kinatawan ng bansang Nicaragua ang korona ng Miss Universe 2023 na ginanap sa El Salvador ngayong araw November 19. Ipinasa ng Filipina-American na si Arbony Gabriel ang korona sa 23-year-old Nicaraguan model na si Shanice Palacios. Ito ang unang pagkakataon na nagwagi ang Central American country sa prestihiyosong kompetisyon. Itinanghal na first runner-up ang pambato ng Thailand na si Antonia Persild, habang si Miss Australia Mariah Wilson naman ang second runner-up. Kumompleto sa top 5 sina Miss Colombia at Miss Puerto Rico. Samantala, pasok sa top 10 si Miss Universe Philippines Michelle Marquez D. Rumampa si Michelle sa swimsuit round, suot ang red swimsuit, habang nagpasiklab din ito sa evening gown segment, suot ang black gown gawa ni Mark Baumgartner na isang tribute sa bantog na magbabatok artist na si Apo Wang-o. Naiuwi rin ni Michelle ang Spirit of the Carnival Award at itinanghal din itong isa sa gold winners ng Voice for Change. Handa na para sa world domination ng pinakabagong global girl group na Cat's Eye na kinabibilangan ng nag-iisang Filipino member na si Sofia La Forteza. Ang grupong Cat's Eye ay nagmula sa survival show na The Debut Dream Academy na produced ng Geffen Records at HYBE, ang South Korean entertainment company na nagpasikat sa K-pop supergroup na BTS. Sa final episode ng show na inere kahapon, naungusan ng 20 anyos na Pinay na sila Forteza ang 9 na iba pang contestant sa total score na 88.33 mula sa voting at judges scores. Isa si Sofia sa 20 contestants na maswerteng napili upang lumahok sa nasabing show mula sa 120,000 applicants sa iba't ibang parte ng mundo. Makakasama ni Sofia ang 5 iba pang miyembro ng Cat's Eye na opisyal na magde-debut sa susunod na taon. Para sa Kidlat News Update, Renz Zalinon, nag-uula. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.